Matapos ang pagpapaputok at mga fireworks display sa Maynila para sa pagsalubong sa bagong taon, binalot ng makapal na usok ang ilang lugar gaya ng Divisoria kaninang madaling araw. Gayon din sa bahagi ng Jones Bridge papuntang Padre Burgos Avenue. Namuo ang smog kasabay ng pagbuhos ng katamtamang ulan. Ang smog ay nabubuo dahil sa polusyon sa hangin gaya ng usok galing sa mga paputok. Babala ng mga eksperto, delikado yan sa kalusugan lalo na para sa mga may asthma at posible ring magdulot ng cancer. Balita hatid ni Bernadette Reyes. Nagaganda ang fireworks display. Ihaw-ihaw ng barbecue at pagbubukas ng makina ng mga sasakyan tuwing salubong sa bagong taon. Pero ang mga nakagawian nating ito, malaki pala ang epekto sa kalusugan at sa kapaligiran. Ayon sa Air Quality Management Section ng DENR Environmental Management Bureau, kung ikukumpara ang salubong 2023 sa salubong 2024, base sa datos mula sa mga monitoring stations sa Marikina, Caloocan, Makati at Pateros, nakapagtala ng 243% increase sa PM10 concentration o mga pinong alikabok sa pagitan ng 12 a.m. hanggang 2 a.m. 150 micrograms per normal cubic meters lang ang katanggap-tanggap. Ito yung mga areas na marami hong activities na related do sa fireworks. May time na ang peak ay 12 midnight, pero may ng pagpapaputok ng ating kababayan, pero may time na hanggang alas 2, alas 3, mas tataas pa siya. Lalo na pag nag-settle na po yung mga pollutants sa ground level po. Ito yung air quality monitoring equipment na ginagamit ng DENR-EMB para masukat ang air pollutants sa kapaligiran gaya na lamang ng mga pinong alikabok. Merong 30 units kagaya nito na nakasetup sa 16 na rehiyon sa bansa. Babala ng DENR-EMB, may masamang epekto ang air pollutants gaya ng paputok at usok sa katawan ng tao pati sa kapaligiran. Mas delikado ito lalo sa mga may comorbidities tulad ng asthma at cancer. Itong mga fine particles na to ay maaring makarating o makapinsala sa ating bloodstream at sa ating respiratory system. At sa case po ng pagpapaputok, meron hong ano po yan, mga toxic substances na mga metal salts kung saan ito ay maaring mag-cause ng cancer or these are carcinogen toxic materials. At ngayong malamig ang panahon, maaaring mas mahirapan ng mga air pollutants na ma-disperse o kumala. Makatutulong raw sana kung uulan. Aming rekomendasyon po ay sundin natin po yung community-based na firecracker areas po, kung saan doon na lang ho tayo sa itinatalagang lugar. Kung mayroon ho tayong mga comorbidities at may kasama tayo, may comorbidity sa bahay, ay mas maganda kung wag na natin silang expose o wag na tayong lumabas din ho para hindi ho tayo ma-expose sa mataas na level ng polusyon. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Davao City. Baha ang ilang kalsada kasunod ng mahigit 1 oras na buhos ng malakas na ulan. Tumirik tuloy ang ilang sasakyan. Pinatunog din ang sirena para ipaalam sa mga residente na lumikas na dahil sa posibleng pag-apaw ng sapa. May ilang residente ang pinalikas dahil sa taas ng tubig. Patuloy ang assessment ng CDRRMO sa mga napinsala dahil sa pagbaha. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa Davao City ay dahil sa ITZZ o Intertropical Convergence Zone. Magpapatuloy ito ngayong unang araw ng 2025. Apektado rin po ang iba pang panig ng Mindanao, Visayas at Palawan. Shear line naman ang magpapaulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang halos buong bansa sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Asahan din po ang ulan dito sa Metro Manila. Mga kapuso, sa pagpasok ng buwan ng Enero, posibleng may isang bagyo ang mamuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, may chance ang maglandfall sa Eastern Visayas o Caraga Region ang potensyal na bagyo. Maaari po namang lumihis ito ng bansa. Buwan naman ang good news sa 2025 para sa mga paubos ng panlutong LPG. Epektibo ngayong unang araw ng bagong taon ang panibagong bawas presyo sa LPG.
70 sentimo kada kilo ang rollback dyan ng Petron, katumbas ng halos 10 piso sa kada 11 kilogram na tangke. Bunsod daw ang bawas presyo ng paggalaw ng international contract price ng LPG. Ito ang GMA Regional TV News. Ito na po ang GMA Regional TV News para sa pagsalubong sa bagong taon ng ilang taga Luzon. Chris, kamusta ang celebration nyo dyan? Connie, napuno ng kasiyahan ang pagsalubong ng bagong taon sa iba't ibang bahagi dito sa Pangasinan, pati na rin sa La Union. Yan ang balitang hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ilang oras bago ang pagsalubong sa bagong taon, sama-samang dumalo sa New Year's Eve Mass ang ilang Pangasinense sa Lingayen, Pangasinan. Taimtim na nagdasal ang bawat isa na sana matupad ang kanilang kahilingan. Ilan sa aming mga nakausap ang nagsabing sana suwerte ang dala ng taong 2025. Dalangin nila ang pagkakabuklod ng pamilya, magandang pangangatawan at kalusugan. Matapos ang misa, nagliwanag ang kalangitan dahil sa napakagandang fireworks display. Napakaganda po na salubungin natin ang bagong taon with hope. We hope for something different. We hope for something new. We hope na mababago kung ano man yung sitwasyon natin for the better. Ang pamilya Martinez sa Lucaw, Dagupan City, animoy may concert. Anli kantahan with matching sayawan ng bawat miyembro ng pamilya. Wish ko po na magkaroon ng more blessings, good health. I hope that we can spend more time together as a big family, more events like this. Sa Kalasyaw, Pangasinan, pulang-pula naman ang pamilya Lopez sa pagsalubong ng bagong taon. May pa-mini games para sa mga miyembro ng pamilya. Pulang napili nilang kulay na suot na damit para i-manifest daw ang happiness, prosperity and luck this 2025. Ito ang choice ng mga anak ko eh. Sabi nila, ang red ay nagbibigay ng magandang biyaya when New Year's come, when it comes to New Year's or Christmas and New Year's. Sa Pilipinas talaga, hindi mo maikukumpara sa ibang bansa. Enjoy naman sa pagpapaputok ang pamilyang ito. Tradisyon na rin ng kanilang pamilya ang magpaputok sa pagsalubog sa bagong taon. Pero isinasaalang-alang pa rin nila ang kaligtasan ng pamilya. Napuno rin ang kasiyahan ng pagsalubong sa bagong taon sa probinsya ng La Union. Nagliwanag ang kalangitan dahil sa mga nagagandahang fireworks display. Ang pamilyang ito sa Agoo, La Union. Bukod sa pagpapaputok, nag-enjoy rin ng mga chikiting sa sayawan at maging sa iba't ibang palaro. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkarambola naman ang 5 sasakyan sa Abukay, Bataan. Batay sa inisyal na impormasyon, sangkot sa disgrasya ang 3 kotse at 2 motorsiklo. Inaalam pa ang kabuang bilang ng mga nasugatan pero may nakitang 2 tao na nakahandusay sa kalsada. May ilan namang naipit sa kanilang sasakyan. Tinutukoy pa ang sanhi ng insidente. Happy New Year mga mare at pare! Thankful ang ilang Kapuso Stars sa mainit na suporta sa Kapuso Countdown to 2025 kahit naging maulan ang panahon. Looking forward din ang ilan sa kanila ngayong bagong taon. Balitang hatid ni Jamie Santos. Pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, makulay na fireworks display ang dumagdag sa makulay na pagsalubong sa 2025. Hindi nagpatinag ang mga Kapuso Star na sina Ruru Madrid, Bianca Umali, Ay de las Alas sa kabila ng pag-ulan. Hindi rin umalis sa kanilang mga pwesto ang mga nagtungo sa GMA Kapuso Countdown to 2025, isa sa puso. Sobrang saya raw ni Ay na first time makasama sa GMA Countdown. I'm so looking forward for 2025 and
nakita nyo naman umaambon. So meaning nun, lahat tayo ibibless ni Lord at lahat tayo magkakaroon ng maraming trabaho. Lahat tayo ay magkakaroon ng magandang health. Taon-taon na raw sinasalubong ni Isabel Ortega ang bagong taon na working at performing para sa mga kapuso. Salamat na salamat po sa pag-celebrate ng New Year, of course, with us. Sobrang nag-enjoy kami and every year talaga ginagawa namin ng point na makaka-celebrate ng New Year with all of our kapuso. Very fulfilling naman para kay MMFF Best Supporting Actor at lolong star Ruru Madrid na nakisaya siya at nakapag-perform. Makasarap din po sa pakiramdam bala na, alam mo yun, you're doing this para po sa mga kapuso natin. What a great year for me. At lahat po yun ay pinagpapasalamat ko po syempre sa Panginoon Diyos at syempre po sa mga kapuso natin na walang sawang sumusuporta. From Black Rider to Green Bones and hopefully next year, January, abangan niyo po ang lolong. More blessings at work din ang nilulook forward ni Betong Sumaya. Grabe, thank you Lord for the blessings. It's amazing. More blessings, more shows para patuloy tayo makapagbigay ng happiness sa mga kapuso, di ba? Ilang minuto bago magpalit ng taon, dagdag sa saya at kinang ng Kapuso Countdown ang isa sa mga pinakainabangan na performance ng SB19. Kabilang din sa mga Kapuso star na nagtanghal ng mga pasabog na performance ay sina Julian San Jose, Raver Cruz, Christian Bautista, Sania Lopez at Kailin Alcantara. Rain or shine, hindi natinag ang mga piniling sa Pasay salubungin ang kanilang bagong taon. Marami sa kanila maaga pa lang pumila na para makakuha ng magandang pwesto at parang kitang-kita raw nila ang kanilang mga favorite GMA stars. Tag-ilsang ka pa? Pilia Rizal po. Matagbak, so oras Pilia. ka dumating dito? Mga 10 a.m. po. 5:30 po kami ng madaling araw bumiya. As a student, syempre po, balik eskwela, stress na naman. So ito po yung stress reliever namin. Kasi po andito po yung mga idol ko. Sino ba ang iyong pinakakaabangan? SB19 po. Sinong favorite? Si Ken po. So anong feeling pag makikita na sila mamaya? Masaya po. So okay lang po kahit umaambon, ganito yung panahon? Okay lang po, basta po nakita ko po sila. Gusto ko lang naman po mag-explore ng bago kasi mas okay po sa akin na nandito po ako. Sana po lahat ng mga worst na experience ko, ma-reset na lahat. Sa mga taon na nagdaan, lagi na lang po ako nasa bahay kaya mas pinili ko rin yung ganito para maiba naman. Para po ma-experience nila lang sa ibang lugar. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Parehong sumentro sa pagharap sa mga pagsubok ang New Year's message ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Binanggit ng Pangulo ang sunod-sunod na kalamidad sa bansa na naging hamon sa pagkakaisa at tatag ng mga Pilipino. Naway gamitin daw ang malasakit, tapang at bayanihan noong panahon ng sakuna para sa pagbangon at pag-unlad ng Pilipinas. Ang paghimok naman ng bise, sama-samang harapin ng mga Pilipino ang mga darating na pagsubok sa 2025. Nagpapasalamat din daw ang bise sa mga kababayan nating patuloy na nagmamahal sa bansa at patuloy na nagsisikap na magkaroon ng mas magandang kinabukasan.